Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ka dyan with evidence. Ito o kaya itong trending news at pinag-uusapan ngayon sa social media na si Teta Claire ba? Si Claire Castro daw, sisibakin bilang spokesperson. Totoo kaya ito kabibig? Kasi hindi nagustuhan ni Tambaluslos ang kanyang performance, ang kanyang pagiging ex-person. Kasi mas lalo daw bumagsak ang rating ni BBM. Kaya dapat na daw palitan. Dapat na daw iitsapwera itong si Mama Claire. Naku po, sabi nito ha, sabi ni Adrian Pascual, ito ha, is she on her way out? Nako. Our Bubwit said that even Tamba's team, men, hate her and are calling for her head. Nakakadagdag daw sa negative PR for the admin and them sa campaign. Everything is unclear news as of the moment. Abangan. Nako! Totoo kaya ito kabibig na matatanggal itong si Claire Castro? Ano kaya ang magiging reaction ni Claire Castro ng paggising niya isang umaga? Hindi na siya a spokesperson. 'Di ba kabibig? Marami ang hindi nagustuhan yung pagiging spokesperson ni Claire Castro kasi dapat sana maganda yung mga explanation niya. Pero ang mga tao ay parang naguguluhan, 'di ba? Parang hindi niya alam kung ano ang kanyang mga explanation. 'Di ba, mga kabibig? So, ito kabibig ha, meron akong videong ipapanood sa inyo. Reaction ito ni VP Sara tungkol kay Claire Castro. Same lang daw ng puno itong si Claire Castro at saka si si Franz Castro. Ito kabibig ha, manood tayo kay VP Sara. Ma'am, nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. Galing sa isang puno itong si Claire Castro at Franz Castro. Tinawag na lang magpinsan. Tinawag ni BP Sara na magpinsan itong si Claire Castro at saka si Franz Castro. Kasi may experience na si BP Sara kay Franz Castro. Baka galing lang sila sa isang puno mga kabibig. Iba talaga si BP Sara humirit, no? According to Kifi Chu, ito kay Crisette, I hope the rumors swirling on social media that PCOU si Claire Castro is being let go is not true. Personally, even if I am not pro-Marcos, I would rather have her than all that past PCOU sex. She's a very good spokesperson because she reflects exactly the language, tone, and morals of the government she works for. At yan exactly ang trabaho ng spokesperson. You speak for the president, for the government. And she's very good because she's aligned to how BBM thinks. Sarcastic talaga itong si Crisette Laureta Cho. She's exactly symbol of values and perspective of the Marcos administration. And her entire persona and thought process is reflected of this government. She's the female version of BBM, but more understandable than him as she used the language of the masses. Isa pa, di pa ba may stereotype that the Marcoses are social? Yusek Castro helps put the admin down to the level of Bakya and Jolog's crowd like me, which is very, very important. Her innate kabakyaan serves the mass she is talking to. She's very relatable to the Mariteses of the Philippines. She's one of them, of us. Unlike social spokespersons, Claire's language and actions are very barangay hall chic. Pambarangayan lang daw si Claire Castro. She's also very New York, but Cubao. No
spokesperson then or now in the Philippines have been as ka-level ng normal na tao as UC Castro. And for me, that's a huge plus. Parang yung kapitbahay mo lang siya. Most importantly, because of UC Castro, hindi makalimutan ng tao si Pangulong Rodrigo Roa Duterte because there is no day she doesn't remember him and mention him. As a taxpayer, our demand we keep UC Castro in her job because she informs and entertains us. Please, please. Nako po, ano ba naman yan? Sabi dito na, huwag daw tanggalin si Claire Castro kasi Claire Castro ang nagbibigay kasiyahan bilang clown. Uy, grabe naman. Uy, bilang clown si Claire Castro. Nako, ano ba naman to Claire Castro? Totoo kaya itong mga chismis na tatanggalin na si Claire Castro? Parang hindi na nagustuhan ang mga ang tawag dito sa hanay ni Tambaloslos na parang ano ba ito parang iba ang mga pagdidinig namin kay Claire Castro kung ano parang vlogger lang ito si Claire Castro Dapat sana mag-level up si Madam Claire Castro pero parang hindi Parang mas lalong nalugmok daw di umano ang BBM administration. At sabi pa ng iba, nako Madam Claire, ikaw yata ang nagpabagsak sa ratings ni BBM. Nako, dinama niyo pa si Madam Claire Castro hindi kasalanan ni Madam Claire Castro bumaba ang BBM trust rating. Sabi niya ba, kasalanan ni Claire Castro kasi hindi niya minumungkahi ang mga achievement ni BBM. Puro na lang Duterte ang kanyang bibig. Eto ka bibig Ito yung mga trending na mga videos ni Claire Castro kung saan, ito si Mr. Real Talker, manood tayo. Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na itong araw na to at kayo'y gutom, sabi niyo talaga, gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang. Sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila? Nagbago ba? Nag-improve? So kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon ng ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Sira ulo tong si Auntie Claire. Hoy, tigil mo na yan. Alergi si Claire Castro. Natawa ako kabibig kay Claire Castro kung ano-ano mga sinasabi niya. Ay, nako Claire Castro, ano nangyari sa'yo? Parang, ewan ko kung saan niya nakuha itong mga pinagsasabi niya. Eto, pati si tawag dito, sino ba ito? Interview. Okay, ito na. Kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, o binasag yung salamin, news. Isang beses na saksak? Ang daming news na maraming sinasaksak. Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung kasi, paano kaya? At si Ted Pailon pinagtatawanan ka na. Diyos ko, Auntie Claire. Isa lang naman daw ang nasaksak. Diyos ko. Grabe si Auntie Claire, no? Napaka-literal niya mag-isip. Oo, diba? Grabe. Gusto niya, bago niya sabihin krimen, kailangan makita muna sa kanyang dalawang mata. Yung may sinaksak. Kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, o binasag yung salamin,
Inyo Isang siya. beses Hindi naman nasaksak? lahat ng lugar nagbabasa Ang sila daming ng news mga na tao maraming para sinasaksak. Opo. So paano ho kaya yun, ma'am? Kung kasi Natawa na lang si Ted Filon, mga kabibig. O, eto pa, balikan natin yung isa pa na news kay Ate Claire tungkol sa gutom ng mga Pilipino. Ito. Go. Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabi niyo talaga gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey... Happy Easter Sunday! Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabi niyo talaga gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? So kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Sira ulo tong si Auntie Claire. Hoy, tigil mo na yung kaka-interview mo. Diyos ko, so pati yung mga nagsasurvey, mali sila. Mali. Grabe Yan na ang talaga. Pag tumaas ang ratings ni BBM, okay kayo, accept nyo, approve. Pag bumaba ang ratings ni BBM, tatanungin nyo, questionin nyo, at hahanapan nyo pa ng butas, at sasabihin nyo pa, sino ba yung mga taong sinusurvey nila? Sira ulo talaga. Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na... So yung mga kabibing, talagang kung ako si Claire Castro, no, I have to be very prepared for mga interviews kasi delikado naman because I'm bringing the name of the government, I'm bringing the name of the president. Ahiya naman kung pinagtatawanan na lang yung mga interviews ko, di ba mga kabibig? So, Claire Castro, sana. Ito ang mga komento ng ating mga nasa. Pag sinasurvey kayo, dapat busog kayo. Kasi pag gutom kayo, natural isasagot nyo na magugutom kayo. Tama po ba? Lawyer ba talaga yan? Dapat mag-survey daw sila kapag katatapos na ng buffet. Yung busog daw po, opo, hirap ng trabaho ni Castro, tagakain ng tain ng admin. Abogada pala siya, ba't ganun siya magsagot, di ba? Yun ha, yun ang mga komento ng mga netizen hinggil kay Claire Castro, mga kabibig. Pero ang natutulala, buti pa si Ted Filon natawa kay Claire Castro. Sira ang speaker, pwede po pakipalitan, sabog ang sound. The point of Castro is a crime will only be counted pag sa harap niya o nakita na mismo ang ginawa nito. Second, pag more than one ang saksak or tama, then that will be counted as a crime. History in Philippines, most bobo na Yusek, hala. Madam, di ba abogado ka? Paano mo na ipagtanggol o ipagtatanggol ang mga kliyente mo? Need pala na nasa harapan mo ang pangyayari. Dapat pala ang saksakan nasa harapan ni Claire at sumigaw siya ng tulong-tulong, kriminto. Ay, nako mga kabibig. So yun po ang reaksyon ng mga ilang netizens. Si Claire Castro ang papatunay na hindi lahat ng abogada ay matalino. Diyos ko, ante. Lakas din ang tama nito. Nagbubulag-bulagan ka lang, tanga ka pa. Paghilong madam, ang saba ni Magaba. Buti pa ang walang pinag-aralan, alam kung ano ang tama at mali. Itong si Claire Castro, binabaluktot ang tama at ginagawang tama ang mali. Yun mga kabibig, yun ang mga reaksyon ng ating mga netizens. So, ano ang yung reaksyon hinggil dito sa kay Auntie Claire? Grabe si Auntie Claire, no? Iba ang power ni Auntie Claire. Kailangan talagang sagutin niya ang mga question at kailangan talagang mabigyan ng lunas ang mga problema ng bansa. At dapat tama ang mga sagot niya. Kahit naguguluhan na si Ted Filon, kahit tumatawa na lang si Ted Filon kasi alam naman ni Ted Filon. Doon yata na napatunayan ni Ted Filon na, ay, ano ba to? Walang laman. So
So yun lang kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for the day. Ano ang yung komento hinggil kay Attorney Claire Castro? Totoo kaya nasisibakin na si Claire Castro bilang spokesperson? Dapat ba siyang sibakin? Kawawa naman pag wala siyang trabaho, balik vlogging. Or may pakinabang ba si Claire Castro sa PBBM administration? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.